Tutol ang ilang mambabatas na taga Mindanao na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Gaya ng isinusulong ng grupo ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte. May report si Chino Gaston. Kung mag-independent tayo, magsawa na ako sa ilang presidente na kasi walang nangyari sa Pilipinas. Sabi mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ilang presidente na ang umupo ngunit walang nangyari sa Pilipinas. Dahil diyan, pinagugulong daw ng grupo ng dating Pangulo ang planong secession o ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Hindi naman rebellion, hindi yan sedition. There's a process in that. I think before the UN, where you would gather signatures from all sorts in Mindanao. Kapag bumukod ang Mindanao, I would like to tell this to Mr. Marcos. Sir, bitawan mo yung ICC. Huwag mo akong tulungan dyan. Ako na ang bahala. Kasi pag mag-Mindanao State na, si Alvarez na magtago sa akin dito sa Mindanao. sabi ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez, matagal nang napabayaan ang Mindanao kaya panahon na para bumukod ito. Nagpapasalamat din ako kay Martin Romualdez na dahil sa mga ginawa niya, ito ay nasindihan muli. Itong ginagawa niya sa mga budget ng Mindanao. Ito sa distrito ko, ang laki po ng tinanggal ng mga infrastructure projects. Sinisika pa naming makuha ang panig ng House Speaker. Kung may pangangalap ng pirma para amyendahan ang konstitusyon, balak daw ni na Alvarez na mangalap din ng pirma para humiwalay ang Mindanao. Gagawin namin ito ng maayos. Walang gulo. Kung mahiwalay nga ang Mindanao, pwede raw pagbawalan ang mga taga-International Criminal Court na pumasok sa Mindanao. Kabilang sa dahilan noon ng ilang nagsulong ng secession, kaya raw ng Mindanao na mabuhay ng walang suporta ng national government. Magkakaiba ang reaksyon ng ilang mambabatas na taga Mindanao sa ideya na ibukod ang Mindanao. Gusto kong pag-aralan kung ano ba yung benepisyo ng mga Mindanaoan dito. Ayaw namin humiwalay. The last time we checked, according to DBM, yung isang distrito nga, 51 billion pesos. Anong ihiwalay? Dahil nakakuha ka na ng 51 billion pesos at yung mga ibang distrito napabayaan nyo at hindi nyo naalagaan. Tapos iniisip nyo, sarili nyo lang. The last thing that we want is na magkagulo-gulo, magkawatak-watak ang ating bansa. Giit ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, walang probisyon sa konstitusyon na nagsasabing pwedeng ibukod ang isang bahagi ng bansa mula sa national territory. Yabang lang yan. They have been threatening to see it ever since. Matagal na ito, 20 years ago pa yan. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.